Hello muli po, magandang morning. Ito po muli si Bates Batak Distributor. Meron po tayong isang distributor na pang Mitsubishi GLSI 16 valve. Ngayon po, dadiagnose po muna natin siya para malaman natin kung ano ang problema. Okay. Ayaw. Like chapel viewing, home service, and interment. Eternal Peace Memorial Chapels are located inside Eternal Peace Memorial Park at Road, Dabu, Mabalacat City, Pampanga. Phone please call me at 0925 Nauna, ang galing po natin ang takip. or show me at 0943 560 6979. Para sa maalaga sa sarili, may Korea. Sunod ang rotor. Dobleng alaga ng sampung turmeric. Sunod po, inner protector cap. Tuloy muna natin pala yung rubber protector, inner protector cap. Nasa 213,50,725 na po ang kaso ng COVID sa buong mundo. Mga namatay, 4,448,352. Estados Unidos pa rin ang namumuna sa may pinakamaraming bilang ng mga kaso with 37,860,000. Tanggalin po natin ang pointer. Na 625,000. Pag nagkakalas po kayo ng reactor wheel, tulad po nito, meron po siyang 4 na butas, pero tandaan lang po kung saan nakalagay yung Brazil ang pangatlo, 20,500,000. may tuldok po siya. Ayun, may kutil po siya doon. Namatay, 500. Ang gawin po ninyo, lagyan ng marking. Yan, ganyan lang po. Para kung sakaling ibalik nyo, dun din po ang pwesto. Okay? Ito po ang reactor wheel, magnet sensor. Okay? Ito lang po. Bali ito po ang 4-fire reactor wheel magnetic sensor. And thus, sunod, ito po yung single fire magnetic reactor wheel single fire magnetic sensor. Okay, ito lang po ang spacer. ng COVID-19. Ang mga aktibong kaso sa bilang na yan ay 5,000. Nakalasin po muna natin yung kanyang module. Ganyan lang po yung pagkalas. Ganyan lang po, pinuputok lang po dito ng dahan-dahan. Sabay po yan, salitan lang pala. Okay, alas na po siya. Baka wala pa lang pumasok na mga Ngayon po, tetestingin muna natin itong coil niya. Pag nagda-diagnose po, mapakadali lang naman. Basta kung meron tester, i-apply natin sa tester natin. Positive, negative. Okay. Kaya nasa 7,600. Try na po natin to. Yan. Lagyan po natin ng bridge. Yan. Dito po natin patatawirin yan kung ito po ay active or hindi. Okay? Tester on. Start. Primera. Ayun, meron po. Ba? Ang layo. Dito tumatagos. Lapit natin. Mukhang mahina ata ang ano nito. Wait lang po. Tayo tumagos dito sa may bridge. Dapat dito po dadaloy yan. Dumadaan po sa ibang parte ng distributor. Tingnan natin ulit. Primera. Yung hindi lang masyadong nabaon. Hindi umaabot hanggang dulo yung bridge natin.
Dito po nakikita nyo gumagana. Patayin ko ilaw. Kung nakikita nyo po yan, gumagana po siya. May spark siya, di ba? Ngayon po, sisentensahin ko po ito. Pag ito gumana sa sasakyan po nito, pag ito iginas mo, wala pong hatak. Dahil kapapansin ko kasi, wala pong persa yung coil niya, oh. Mukhang bitin na bitin po yung persa niya. Walang. Ayan. Segunda. Ayusin natin ang setup. Tercera. Cuarta. Quinta. Ayun. Ang napansin ko po dito, coil po ang problema nito. Kasi hindi po niya maibuhos lahat ng puwersa niya. Pigil na pigil po yung dating. Kahit na may spark po yan, huwag po kayong bagay, wala kayong tester eh. Kasi damo na may spark, kala nila maayos. Gagana po ang sasakyan. One click start po ito. Kaso pag ginapakan nyo na yung gas, hirap siya kahit amps lang. Hindi niya kayang tawirin ng amps. Okay? Dahil sa kulang sa pwersa itong coil. Yung ginawa ng customer, bumili ng bagong rotor. Kala nila rotor, pinabili daw ng mekaniko. Bago yan, no? Eh, ganun din. Kaya hindi nila matumbok ang problema kung ano-ano daw pinalitan. Yun, nasugatan ng bulsa yung customer. Kaya naituro po tayo ng nakakilala sa akin. At pinapunta po yung customer na hindi ko naman po sa kilala. Ngayon po, nakikita ko sa problema nito ay ignition coil po. Okay. May gumagana po. Expect natin ay maayos kasi may spark, di ba? Siyempre, babaliwalain po ng electrical yan dahil may spark. Hindi po lahat ng spark ay okay. Handaan po natin yan. Lalo na po kung wala kayong tester. Mas maganda po. Kayo, kumusta lang po kayo sa akin, malalaman po natin ang problema niya. Ngayon po, ibabalik na po natin itong kanyang ICM. Ito po ang ICM J862 module. Ito pala ay kay Kuya Edgar po. Kay Edgar pangalan. Yun po eh, sasabihin ko lang sa kanya kasi pinadadiagnose lang. Tapos so, ulitin ko lang pagdating niya kung anong nakikita kong problema niya. Ngayon po susubukan naman natin i-diagnose itong kanyang ICM. Okay, balik po natin ng spacer, single pair metal reluctor wheel. Tapos ito pong 4-pair reluctor wheel magnetic ay metal magnetic sensor. Ito po yung sinabi ko kanina, tutumbukin lang po ito yung nilagay nating guide. Itatama po natin dito sa may kutil. Okay, tapat lang natin siya. Yun, diba? Alos na sa tamang pwesto po, nasa tamang firing. Okay, balik po natin ang pointer. Yan, pointer. Ngayon po, ito naman po ang ating nidadiagnose. Ito pong reluctor module nya. Itong reluctor wheel. Ito po. Muna natin ang reluctor wheel tester natin.
Pag ito po pinihit natin yan, dito po magi-spark yan. Dahil ito po lagyan natin marking, ito po bali ang kanyang firing 1. Pag pihit po natin 1, 3, 4, 2. Okay, tapos yung isang nasa loob po niya kanina, yung single fire, bukod pa din po yun. Okay, tingnan natin. At testosterone, dito po tayo titingin. Pihit natin o switch natin. Wala kung firing 4 to or firing 1. Subukan natin. O yun, meron na, narinig nyo. 2, 3, 4. Tignan natin ilaw. Tignan po natin, bilangin natin simula dito ha. Tignan nyo po doon. 1, 3, 4, 2. Ibig sabihin po nito, itong firing 4 niya maayos po. 1, 3, 4, 2. Ngayon po, switch natin sa firing 1, single fire. Yung 1 turn, single fire. Okay, tingnan natin. Isang ikot. Yun, no? Isang ikot, isang putok. Isang ikot ulit. Good. Maayos po ang kanyang single fire. Isang ikot, isang putok. Kung napapansin nyo po, ito po yung ginagay nating guide. Dito po yung firing, single firing 1. Ito po yun. Isang ikot, isang putok po siya. No, tandaan nyo, dito po puputok yan. Lagyan natin to. Paikot po. Tatapat po yan. Ayan. Puputok po yan. O, diba? Dito po talaga yung firing 1 niya. Ito po yan. Okay. Sabihin yan, ang firing 1 at firing 4 ay wala pong problema. Okay. Hindi ng ilaw. Tester off. Ngayon po, gagawin naman natin, tanggalin natin to. Kulin natin yung isang para sa ICM. Ito naman po yung para sa ICM. Dahil ang tinas lang po natin kanina yung firing 1 at firing 4. Ngayon po ay lilipat tayo sa ICM. Alam mo pa kung ituro sa inyo ang ICM mo, hindi ko napakita sa inyo. Ito po yung pinaka ICM niya. Ito yung may butil na to. Yan po kalimitan ng nini-repair ko. Basta hindi po sira yung firing 1 at firing 4, ito po kaya nating ayusin. Pero pag nasira po ang firing 1 at firing 4, asahan nyo, hindi na po natin magagamit ang module dahil ganito po ibig sabihin. Tanggalin natin. Ayan po sila. Ito po yung firing 1, ito yung firing 4. Kapag ito nasira po, disposable po ang module. Okay? Ito po yung ICM. Pag ito po nasira, kaya ko siyang buhayin muli. Pero pag itong firing 1 firing 4 nadali, wala po. Disposable po ang dating ng module natin. Papalitan po. Okay. Pero hindi pa sinubukan pinagbubuksan ng mga yan kung anong magiging. Pero hayaan nyo, pag nagkataon pag-aaralan po natin to. Malamang siguro kakayanin ko rin to kung paano siya nagpapa-spark ng firing 4 firing 1. Pero kalimitan po, heto ang nadadali niya. Ito lang. Okay, alas napakita ko. Ito po bali ang testingin natin ngayon dahil yung kanina po yung socket niya, ito po kanina yung para sa firing 4, ito naman ang para sa ICM. Magkaiba po yan, magkaiwalay. Okay, balik natin. Hindi ko na muna hindi ko na muna sa isiset sa, dahil bubuksan ko mamaya, pakikita ko ulit sa customer kung ano na trace natin. Ngayon dahil nakasalpak na ang para sa ICM, lagyan natin ng bridge. Ano ba yan? Ito. Patatawirin natin siya dito. Gano'n dati. Yan, palalabasin natin. Tingnan natin kung maayos yung kanyang ICM. Bitin ko lang. Yan.
Dahil ito pong module tsaka ito pong coil pinagsama natin, dapat po dito po siya mag-i-export dahil magkasama po sila. Okay, lagyan lang natin siya ng 12 volts power supply. Ayan. Ayan, papower on na natin ang tester natin. Dito po yung tingin. Lapit po ng konti. Testeron. Primera. Ay, ano ba yun? Ito pala. Okay. Ito pala yung pan-trigger natin. Manual muna natin. Ayun, ito nyo, meron. Manual po yan. Yung pala ilaw. Ayan. Meron po siya. Ayan. Ayun po. Road test natin, primera. Ayan, meron po siya. Kung titignan mo, para maayos po siya, pero nahirapan po yung mekaniko dito, yung mga electrical, dahil hindi nila matumbok ang problema. Sabi, puntahan nyo si Biggs, pa-diagnose nyo yung distributor. Yung nga po, pinala nga sa akin. Ang nakikita kong problema niya, ito pong coil nyo. Nasa half an inch lang siya, ayaw na mag-stretch. 3. Kung nadali ako doon, dito. Buti may guantes tayo. Ayan po. Pigil na pigil po, wala na po siyang ganong nilalabas. Ang problema po nito ay ignition coil. Kahit na gumagana yan, hindi po maayos ang takbo ng kotse. Ganito pong ibig ko sabihin, dapat po, yung kuryente lumalabas niya, sukatin natin ha. Yan, ganyan lang pong, ganyan lang kahabaan na ilalabas niya. Yan. Dapat po niyan, pag in-stretch ko siya, ganyan po, nasa 3/4 po dapat. Yan. Ang spark po na tinitingnan kung parang regular spark o yung standard spark niya, laging nasa 3/4 inch. Pero ito po, ito, nasa kalahati lang. Half an inch lang po siya. Halagang mahihirapan pero umaandar. One click. Pag sinipa yung gas, so yung tawag doon, silinyador ba yun? Yung sa gas, pag nire-rev nila o ano, ayaw nang umakyat, ayaw umatak talaga. Dahil ang coil niya may problema. Okay, ulitin natin. Primera. Yan, diba? Ayaw na po. Ano mo? Kunting galaw ko lang, wala na. Kaya mamaya pagdating po ng customer, ito po ang point natin. Coil lang ang problema nito. Oo. High gear to low gear, parehas na parehas. Oh, ayaw na oh. Yan po, nakita natin ang problema ng Mitsubishi GLXI 16 valve. Yun po, natumbok natin ang problema niya ay ang ignition coil. Hindi po lahat ng coil na nag-i-spark ay good. Tandaan po natin yan. Ito po, marami na pong gastos na nailabas. Ang daming pinalitan. Fuel pump ng tangke, injector po, 4, servo, tinignan din. Ano pa? Electric fuel pump, yung taga kasi ito po talaga naman tayo mekaniko. Lahat po nun pinalitan, pero hindi po naayos. Hindi na alam dahil nandito ang problema sa distributor. Yun lang. Okay, yun, mangiyak-ngiyak na po tayong customer dahil nabugbog sa gastos. Dapat po pag ganyang gumagastos ng customer na hindi naman naaayos, meron po tayong mga computer analyzer dyan. Dapat po pa-scan na po natin para misa na ng gastos ng customer. Kung ano yung matitrace ng computer system na pang-scanner, alis pakikita naman niya ng problema niya. Hindi yun lang ang gastos niya. Hindi na siya bili ng bili. Kawawa yung customer natin. Yun lang po, wala akong binabanggit na pangalan. Sa akin lang naman po, intindihin natin yung customer kahit di kotse yan.
Hindi porke nakakotse kala mapera, hindi po. Kaya nagkotse yan para hindi na nababasa sa ulan. Kung nakabiyahe sila ng malayo, hindi na aatkila pa. Pag may kotse po yan, iniingatan ng mga yan. Lalong ayaw din po nilang gumastos ng malaki. Tulad yan, gumastos po siya ng malaki, hindi naman nagana. Diba? Sa mga kaibigan po natin, kung hirap po tayo mag-diagnose ng sasakyan, isa lang nga po solusyon dyan, pa-scan natin. Lalo-lalo na wala po pala tayong tester dyan na natawag natin pang OBD2, OBD3, OBD1. Diba? Ipasa natin sa may mga scanner. Pag natumbok natin, balikan natin trabaho, yun ang papalitan, alis trabaho pa din siya. Hindi yung pinabibili natin siya ng pinabibili. Mawawa kong customer. Tulad nito, gagaransihin ko, matitino yung kotse niya dito dahil nakita ko naman talaga yung problema niya. Okay. Kundi po dun sa isang kaibigan natin na nagturo sa akin, kaya po nadala dito ang distributor dahil sabi nila, kasi gumagana, wala naman sa distributor yan, sabi nila. Oh. Gumagana nga, hindi nyo naman alam ang performance ng distributor. Hindi po ba? Papawa na yung customer. Tulad yan, ginasusan nila. Ito yung bili ng yung fuel pump lang, magkano yung injector, kada isa apa yun. Oh, sabihin mo lang, yung brand nyo nun, 53.7 kung brand nyo nun. Yung second hand niya, sabihin mo ng 1.5 na lang. Sige mo, meron pa din yun. Gastos pa din yun. Kaya na surplus siya. Yung fuel pump pa. Yung sa tangke, saka yung sa output niya, yung may customer. Wala po akong binabanggit na pangalan. Huwag po kayo magalit sa akin. Sana kung may binabanggit akong pangalan. Para sa binubuksan ko lang ang pintuan. Hindi basta marunong tayo. Hindi naman lahat kaya natin. Doon lang tayo dun sa alam natin. Buti nga, hindi nyo binuksan ang makina niya. Alam mo, ganyan lang ang hatak. Kung bubuksan pa yung makina niya, lalong mabubugbog ang customer niya. Sayang ang pera ng customer. Sipin yung dami niyang ginastos, tapos ignition coil lang. Magkano lang ignition to? I-charge lang namin sa kanya, diagnose fee, plus itong ignition coil. Sipin nyo, wala man 2,000 pero titino yung kotse niya. Hey, anyway, yun po, muli, si Bridge Batak at maraming salamat. Nakita natin ang problema ng Mitsubishi GLXI. Ignition coil lang po ang problema niya, wala nang iba. Anyway, Bridge Batak at muling nasasabing maraming salamat.